Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa October 20 hanggang 26. So Cancer, simulan na natin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the King of Wands. Wow, napakaganda nito. In the area of what's affecting current energy, meron po kayo Knight of Pentacles. In the area of your near future, meron po kayong Fool card. Ooh, napakaganda. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Three of Wands. In the area of your fortune, meron po kayong wow, Eight of Wands. May darating na mabilis. Good news. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the Nine of Pentacles. At ang outcome niyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Cancer for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ilang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong free reading. So thank you po for not skipping the ads. At the bottom of your deck, Lover's card. This week, parang bibigyan po kayo ng pagkakataon ng yung spirit guides para maging bukas ang isip mo sa kung ano talaga yung passion mo. Saan ba yung kinikiling ng puso mo? Saan ka ba talaga mahilig or nasaan yung amor mo? Kumbaga, halimbawa, nahihirapan kang mamili sa isang bagay, nahihirapan kang um, ah, ah, isipin kung anong direksyon o timbangin kung saan ka mapupunta. Sinasabi lang yung spirit guides, ang iyong kalakasan this time is the power to really choose yung mga bagay na alam mong kaya mong panindigan. Halimbawa, passion mo ba to? Gusto mo ba to? Ito ba talaga ang hilig mo? Hindi ka ba napipilitan? Hindi ka ba pinupuwersa lang ng ibang tao? No? Kailangan talaga bukal sa loob yung pagpili sa isang bagay, sa isang tao, sa isang um, relasyon, sa isang career path, o kaya sa isang negosyong gusto mong gawin. Kailangan talaga buo sa puso, bukal sa'yo, yung talagang gagawin na ito. Nakita ko rin dito, you are being called to be committed sa isang bagay. Hindi porket pinili mo na, bukas makalawa, bibitaw ka kaagad. Kailangan talaga, pag nakapag-decide ka na, kailangan mo tong hawakan, panghawakan, and also commit to this para maituloy mo siya hanggang dulo. Okay? Nakita ko na kailangan this time ang commitment mo, paninindigan dito para magbunga yung pipiliin mo. Okay? At your center, you have the Seven of Cups. Seven of Cups is all about you. Kitang-kita ko yung mga pintuan or options na meron sa paligid mo, pero hindi mo alam kung ano yung tamang kukunin at gulong-gulo ka na sa kung paano siya aatakihin or kung paano siya isosolve. Some of you, litong-lito sa kung saan dapat pumunta o kung anong dapat step ang dapat mamayani. Some of you, ayaw magkamali. Siyempre, normal yan. Ayaw mo rin mag-fail. Ayaw mo rin na masayang ang oras mo kung ano man ang pipiliin mo. Kasi nga, hindi naman tayo lahat may second chance, kumbaga, di ba? So, kailangan talaga pag nakapamili tayo, yun na yun. And papanindigan natin yun. So, parang sabi rito, para daw mawala yung confusion, both cards are telling you talagang magulo ang isip mo. Kitang-kita ko yung prominence of the clouds in your cards. Ibig sabihin talagang gulong-gulo, litong-lito, hirap na hirap sa pamimili o pag-decide. Sabi lang yung spirit guides, gamitin mo ang passion mo. Alam ko marami kang gustong simulan, marami kang gustong i-try, pero alin ba dyan yung bukal sa puso na, ay, kaya ko to. Ay, pwede sa akin to. Ay, subukan ko kaya yan. So, kung ano yung malapit sa puso mo this time, na alam mong, teka, kaya ko to. I have the energy and compassion and silakbo ng damdamin na ito yung gusto kong simulan, do it. Doon ka magsimula sa tinatawag ng puso mo. At magiging madali sa iyo ang panindigan yan. For example, marami kang mga nakahantad dyan halimbawa na mga kumpanya. For example, iba't ibang offices, iba't ibang factory. Halimbawa lang. And then saan ba dyan yung parang tawag ang damdamin, ay kaya ko to, ay magaling ako dyan, ito na lang. So, your heart, your intuition will guide you towards the right decision. Okay? Clarify natin to. The Seven of Cups. But first, mga Cancer, saan po ba kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below kung saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading. Dalawang cards to malon, kunin natin. You have the Ten of Cups and the Four of Wands. Wow.
This is all about you thinking about your family. Ramdam na ramdam ko yung pressure sa batok sa likod mo. Sa batok mo din, baka high blood ka na minsan. Kakaisip ng paraan kung paano matutumbok itong milestone or finish line or goal na gustong gusto mong maabot para sa pamilya. Sa mga view, parang nag-iisip paano makakabili ng bahay, paano makabayaran yung utang, paano masasend sa school, sa better school ang mga anak, no? Kitang-kita ko yung kayod mo para maibigay lang sa pamilya yung kaginhawaan na gusto mong ibigay sa kanila. Pero nahaharangan ka ng confusion sa mga, paano ba ako makarating doon? Paano ko ba ito maaabot? Paano ba ako makakapag-ipon para mabayaran dapat bayaran? And you're thinking of the best job or the best diskarte, no? At ngayon talagang pinahihirapan ka ng yung um, sarili sa pag-iisip na to. Simulan mo to talaga sa malapit sa puso mo. Ano ba yung mga bagay na kahit hindi ka handa, kayang-kaya mong simulan? Parang ganyan. So use your passion, use your love in order for you to decide kung alin dyan ang sisimulan mo. Okay? In the area of what you want, you have the King of Swords. Yes, gusto mo maging matalino this time. Gusto mo maging madiskarte. Kitang-kita ko yung kagustuhan mo na magawa yung tamang paraan. Kating-kati ka na makapag-decide with that King of Swords here. You want to make a really sound, better decision. Pero nandito ka sa punto na ang labo-labo ng paligid. Narinig ko na you need to ask for other people's help. Baka matulungan ka nila sa pagde-decide, probably your friends, your parents, o yung kids mo na medyo may edad na mayroon ng eksperyensya sa buhay, maaari kanyang tulungan sa kung paano mo to gagawin, no? Kitang-kita ko yung, I don't know why, parang kitang-kita ko yung sana may panghawakan ako na rason o na mapanghahawakan ko na bagay na magbibigay sa akin ng garantiya na tong desisyon na ito ay tama at talagang doable for me. But your spirit guides are telling you, harapin mo daw. Merong mga bagay na parang pilit mong iniiwasan. Ayaw mong pag-usapan, ayaw mong makanti, o ayaw mo nang mag-sit down and talk about this. Panahon na daw para pag-usapan yung bagay na yan para matumbok mo na yung tamang proseso at tamang gagawin. Okay? Parehong King of Swords and King of Wands, naglalaban yung ano yung tamang gawin at ano yung passionate mong gawin eh. Parang you want to do something pero iniisip mo ito ba yung tama? Iniisip mo kung makakabuti ba talaga sa lahat ito o ako lang ang may gusto nito, parang ganyan. So, nag-contemplate ka this time, nag-aagaw sa isip at puso mo yung pagmamahal sa isang bagay at yung gusto ng lahat gawin para sa'yo, no? Because syempre, ayaw mo din naman maging makasarili. Ayaw mo din naman na gawin lang basta-basta yung gusto mo. Kailangan talaga open for everybody. But nakita ko rito yung struggle mo, no? King of Swords, the Wheel of Fortune, yes. Gusto mo na umikot at tadhana mo, gusto mo nang yumaman, gusto mo nang umasenso, gusto mo na makabayad, gusto mo nang gumaan ang pakiramdam, ayaw mo na doon sa buhay ng kada buwan iniisip mo paano yung pambayad, baka walang ipon, uh, ayaw mo na yung parang laging may pangamba, laging may uncertainty, laging hindi sigurado yung future. Ayaw mo na nun eh. Gusto mo nang kumilos ngayon at maghanap ng konkretong paraan para umikot ang kapalaran mo, not just for you but your family. Kaya kitang-kita ko rito yung sigasig mo na kahit nahatakot ka or may alinlangan ka, gusto mo pa rin itulay, gusto mo pa rin subukan, which is good for you. In the area of what you need, you have the King of Wands. You need to be matapang this time. Okay? Narinig ko maraming mga tao sa paligid mo ang dinadown ka o pinaparamdam sa'yo na hindi ka magaling, na mali ang gusto mong gawin o mali ang mga pinapangarap mo, no? And for a very long time, o itong mga nakaraang linggo, parang pinapanghinaan ka na ng loob. Kaya pinapaalala sa iyo ng yung spirit guides, paalabin mo sa puso mo yung tapang, dedikasyon, kumpiyansa sa sarili, na yung balak mo gawin ay merong pupuntahan, merong saysay, merong mangyayari, at kaya mong patunayan sa kanila na tama ka, parang ganyan. You also need to trust yourself. Kung talagang mahal mo tong inilalaban mo, kung talagang importante sa'yo tong papasukin mo, panindigan mo siya, and be mindful sa kung saan mo dadalhin ang pangarap na yan. Narinig ko dito na wag lang manatili sa pangarap yung idea o yung balakin mo. Kailangan may concrete kang action. At yung concrete na action na yan, kailangan ng masinsinang plano. Especially here, with the King of Wands, pagbaba mo, you have the full card. So sabi dito, meron kang susubukan na bago, pero parang pinapaalalahanan ka to have a clear vision of what you want. Kailangan handa muna sa isip yung gagawin, step by step, para pag sumubok ka na, walang delay na mangyari. Okay?
King of Wands, clarify natin to. King of Wands being clarified by the Page of Cups. Kailangan daw ngayon maging, parang sinasabi ng spirit guides mo na put your whole heart and emotion and self sa isang bagay. Especially sa naiisip mo. Kasi kitang-kita ko rito before parang half-hearted lang, parang dati meron ka rin mga duda, meron ka rin mga parang hindi ko kayang gawin na, parang hindi para sa akin to ah. Pero ngayon parang tinatawag ka na yung spirit guides na ilaban mo yung plano mo because you will get, you know, you will get the right answer and you will get the creativity at imagination para matuloy siya. Nasa iyo daw lahat ng idea, lahat ng paraan, lahat ng diskarte para ma-execute ito. Ang kailangan mo lang talaga lawakan mo ang isip mo. Hindi mo daw kailangan mag-confine sa traditional na paraan. Makaisip ka daw ng paraan na kakaiba man pero swak sa'yo, parang ganyan. So, lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang damdamin mo, lawakan mo ang imahinasyon mo para ma-execute mo ito at magawa mo sa realidad mo, okay? In the area of what's affecting current energy, you have the Knight of Pentacles. Yes, nakita ko rito na you're gonna take action sa mga pintuan or options na gusto mong simulan. Nakita ko dito naghahanda ka na ng papeles o ng pera, nag-ipon ka na, parang ganyan. Ang tagal mong bumuelo, parang ganun. Matagal kang bumuelo sa pag-iisip na to. And your spirit guides are telling me na with the right plan and with the right parang intention sa mga pipiliin mong landas na papasukin, this time around, sabi niya, huwag ka daw magmamadali. Okay? There are a lot of things in your life na kailangan mo daw buhisiin muna, especially kung para to sa pamilya and para sa pundasyon ng stability mo with them in the future. Kitang-kita ko yung kaguluhan sa isip or confusion na hindi pa malinaw. Ito ay nagbibigay sa iyo ng babala o warning na okay, kung nalilito ka pa at nahihirapan ka pang mag-decide, magandang dahan-dahan tayo. At least ikaw umaandar ka. So kung halimbawa iniisip mo, ay baka hindi ako umaandar. Hindi, umaandar ka. Dahil nga nagkaplano ka, nag-iisip ka, nag-brainstorm ka, pinaplano mo, pagkilos din yan. Okay? So wag ka masyadong mabigat sa sarili mo, wag mo masyadong bugbugin ang sarili mo. Progress is still progress. Kahit paunti-unti, kahit na paandap-andap, progress pa rin yan. So ngayon nakita ko talaga ihanda mo daw munang mabuti yung sarili mo, yung tools mo, yung kinakailangan mo, either pera man yan, dokumento o mga gamit, no? Kailangan daw lahat yan ay naihanda mo muna bago mo itulay ang sarili mo dito. Your spirit guides are telling you na bago ka humakbang, make sure muna na buo sa loob ha. Buo sa loob sa isip yung gagawin mo muna before you make a move. Okay? Kasi pangit naman kung mag-move ka kaagad kung half-hearted ka lamang o kaya hindi ka ganoon kasigurado pero nilaban mo, no? So, kailangan talaga alam mo yung pinapasok mo. Kasi baka masayang yung plano, baka masayang yung action, masayang yung effort mo kung sa kalagitnaan bigla kang bumitaw. Okay? The Knight of Pentacles, the Three of Pentacles. Yes, it's all about the people around you. Nakita ko the right information will be given to you by the people na maaaring makatulong sa'yo. Ayon sa yung spirit guides this time around, kung kinakailangan mo daw humingi ng tulong sa kanila, sa ibang tao, para makompleto yung dapat makompleto, gawin mo daw. Huwag ka daw mahiyang humingi ng assistance or ang narinig ko karagdagang pera, parang ganyan. Kasi ito mga nakaraang araw, parang kapos na yung pinaghahandaan mo o kaya parang feeling mo hindi aabot yung budget mo para sa gagawin mong ito. O parang hirap na hirap ka na and you feel like kaya ko pa ba? May mga tao daw darating sa buhay mo para either magbigay sa'yo ng payo, magbigay sa'yo ng assistance, o gumabay sa'yo para maitama mo tong planong to moving forward. Your support system are here to guide you. Kaya huwag ka mahiyang magsabi sa kanila o humingi ng payo sa kanila o kahit kwentuhan lamang, no? Para lumakas yung moral mo at mailaban mo ito. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Fool card. Yes, in the near future, kitang-kita ko yung pagtanggap mo at pagde-decide mo sa mga bagay na ito, sa pinipili mo o sa options na ito, makakapamili ka na at magsisimula ka na ng bagong buhay, bagong strategy o bagong paraan. Kitang-kita ko na you're gonna really push yourself hanggang sa maabot mo tong milestone na ito sa buhay mo na mag-benefit ay hindi lang ikaw kundi buong pamilya. At ito ka rito, really doing something new,
Takot ka man, naiilang ka man, nahihirapan ka man, pero ready kang sumubok sa bagong bagay na yan. So, I'm very, very happy for you. I'm really proud for you, Cancer, kasi kitang-kita ko yung lakas ng loob mo na sumubok sa bago at ayaw mo ma-stuck eh. Ayaw mo ma-stuck sa buhay na ganito lang eh. Gusto mo talaga umangat at umasenso. Especially here with the Wheel of Fortune, ramdam ko yung want mo na ma-change yung kapalaran mo at ng pamilya mo. At eto ka, sumusubok ka ng mga bagong bagay para magbago ang kapalaran. No? Napakaganda for you. Clarify natin. The full card is being clarified by... Nakita ko rin dito parang sobrang lino na ng isip mo about something. Parang magaan eh. Parang gamay mo na at sigurado ka na ito yung landas na gusto mong tahakin. O ito yung sistema na gusto mong i-apply sa buhay mo na bago. No? So talagang nakamit mo or namit mo yung estado ng buhay mo kung saan tumugma yung i-risk mo. Okay? The full card, the death card. Yes, wow. Kitang-kita ko yung bagong simula. Rebirth ito. Pagbabago sa buhay, major transformation. Both cards are giving you the assurance magbabago ang kapalaran ni Cancer dahil talagang ikaw ay sumubok, nag-try, mag-grow, at namili ka ng isang bagong passionate endeavor na magbubukas ng bagong pintuan para sa bagong simula. So, napakagandang time for you. Some of you, either balak magtayo ng sariling negosyo or lumipat ng ibang lugar, baka nandun ang kapalaran mo, o kaya mag-apply sa bagong industriya o bagong kumpanya na totally will change your life for the better. Bagong-bagong ikaw to. Cancer 2.0 ito. Okay? So, congrats po. In your challenge, you have anger. Your expectations are not met, creating frustrations. Express it in a healthy way. Release, growth, and balance. Sabi rito, kung nalilito ka, naguguluhan ka, at parang na-frustrate ka na sa pag-abot mo sa milestone na to na parang ang hirap-hirap, gusto ko maibigay sa pamilya ko ang lahat, pero naguguluhan ako kung alin ba dito ang dapat kong tahakin, dapat kong gawin. So, baka maka-apekto yan sa yung anger management, sa iyong pasensya, sa iyong pananaw sa buhay. Kaya talaga sabi ko nga sa iyo, kailangan lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang damdamin mo, para makita mo yung broader picture sa dapat mong tumbukin. Pero baka makaapekto sa iyo ang frustration sa mga ginagawa mo kasi gulong-gulo ka pa eh, malabo pa dito, kitang-kita ko eh. So, kalamayan mo ang iyong puso, lagi mo isipin, yung dako paroon, bigger picture ika nga, at para makita mo yung saysay or dapat gawin. Huwag kang pangunahan ng iyong emosyon. Now, the message, face inner demons. Don't be afraid of darkness. There is a light nearby. Transform. Integrate. Yes. Kung ngayon ay parang nahihirapan kang umabante o nahihirapan kang sumuong sa buhay, lagi mong isipin, para kanino ba ako lumalaban? Para sa anak, para sa magulang, para sa kinabukasan ko, para makaipon, para makabili ng bahay, makabayad ng utang, makawala na sa utang, no? So, maraming dahilan. Gamitin mo yung mga dahilan na yun para malabanan mo yung mga nagiging rason kung bakit hindi ka makaaba-abante. Okay? In your challenge, you have the 3 of Wands. Kitang-kita ko rito, kaya challenge siya. You are afraid to step forward. Kaya ka nalilito, nahatakot ka mag-risk ng isang bagay. Ano? Kitang-kita mo na yung potential eh, with the 3 of Wands eh. Kitang-kita mo na yung mga pintuang kaya mo yakapin eh. Pero sabi mo, pwede ba ako dyan? Ay, wag na lang malayo. Pwede ba ako dito? Ay, wag na lang, baka matalo ako dyan. Pwede ba ako dyan? Ay, ayoko malayo sa bahay. Pwede kaya dito? Ay, hindi, baka mag-fail lang ako. So, nakikita mo na, pero hindi mo daw ina-actionan. Especially here, nakukulob ka or naharangan ka ng confusion. Pero nakita ko dito, isipin mo yung passion mo, isipin mo yung mga mahal mo, para sa kanila tumapang ka, para mag-step forward ka. You're standing here, talagang parang stuck ka, stagnant, no? And your spirit guides are asking you to make a move forward, paabante. Wag umatras, wag sukuan, wag matakot. Face your future, face your potential. It will really bring you to the right direction sa buhay mo. So, umpisa lang yung takot na yan, pero kung lalabanan mo ang sarili mong takot, makikita mo yung mga potential mong maaring kunin. Okay? The 3 of Wands, the 4 of Swords. Yes, puro katakot, kaba, alinlangan. Sabi lang yung spirit guides mo, ipahinga mo yung mga takot na yan. Ipahinga mo yung mga alinlangan na yan. Ipahinga mo yung mga pangamba mo na baka hindi maganap, baka hindi ko kaya, baka hindi ko maabot, baka hindi ako deserving. Marami ka mga takot.
Kung kaya mo lang kumalma this time and just do your best, maging spontaneous ka lang, maging palaban ka lang and see what happens. Parang ganyan, no? So, sometimes hindi mo kailangan malaman lahat daw ng sagot. And you just need to be calm and trust yourself na kung ano man ang mangyari, kayang-kaya mong ilusot yan. Okay? In your fortune, you have tread thoughtfully, narrow pathway. Yes, kailangan daw magdahan-dahan ka lang. Sabi ko nga sa inyo kanina here, with the Knight of Pentacles, hindi mo kailangan mag-rush. Kailangan pa unti-unti, kahit pa isa-isa lang every single day, progress pa rin yan. So, hindi mo kailangan magmadali, especially here, napapasok ka pa lang sa bagong adventure. Infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, may papasok sa'yo na swerte. May papasok sa'yo ng magandang blessing na kailangan mo yakapin, huwag atrasan, at maging payapa ang puso mo na everything will be fine. Okay? In your fortune, you have the 8 of Wands here. May darating sa iyong mabilis na bagay this week. Okay? Whether good news, good information, baka may tumawag sa iyo, ready na yung papeles, ready na yung audition or interview, no? At baka biglang magulat ka na para, nandiyan na pala, anong gagawin ko? So, kitang-kita ko yung confusion mo dito sa kung paano mo panghahawakan tong darating na blessing. Pero sabi ng yung spirit guides, kalma lang, relax ka lang. And then, huminga ka, isip pa iralin, wag emosyon. Sabi ko nga sa inyo kanina, with the heart, na para bagang wag ka mataranta, puso ang isip ang pairalin mo. Don't let your anger or your frustrations get the best out of you. Focus ka lang sa gagawin mo. Pag nandiyan yung blessing, harapin, yakapin. Kung anong kailangan gawin mo. Nang wala masyadong over-preparation or wala masyadong pag-iisip, pag-over-analyze kung successful ba, okay ba. Wag mong pangunahan. Wag mong i-controlin yung mangyayari or puwersahin na maganap base sa gusto mo maganap. Kailangan dahan-dahan lang, go with the flow. Makikita mo, bigla-bigla nandiyan na yung outcome o kaya it will go on in your favor. So ngayon, sakyan mo yung wave of success, sakyan mo yung wave of abundance. Huwag mo masyadong planuhin kung ano yung mga bagay. Ang importante, malinaw sa isip mo kung ano yung position mo today, yung dapat mong gawin, and the rest, let God do it for you. Okay? The 8 of Wands. The Hierophant. Yes. Higher knowledge, higher understanding sa mga bagay-bagay ang kailangan mo para magawa mo ito ng tama. Sabi ko nga sa inyo, baka pag dumating tong good news na to o blessing na to, mataranta ka, matakot ka, maging clouded ang isip mo. But with the Hierophant here, sabi ito, gamitin mo yung higher knowledge mo, yung natutunan mo sa past, para may apply mo dito, para makatulong moving forward at hindi ka na ma-stuck or hindi ka na ma-overwhelm. Narinig ko rin dito na help is coming ha. Huwag kang mag-alala. May mga taong tutulong sa'yo. Sabi ko nga dito, para alalayan ka sa ginagawa mo this time. So, i-like mo tong video na to para dumating talaga yung taong tutulong sa'yo with this good news. And also, like this video para ma-activate yung good energy of the good blessing na darating sa'yo this week. Okay? Huwag ka mag-alala. Ito na yung panahon mo para umakyat ka. Narinig ko rin dito, your commitment is being required. Kailangan committed ka sa bagong gagawin mo. Ilaan mo effort mo, time mo dyan para magtagumpay ka, okay? In your divine messages, you have your commitment is being tested. Yes, kasabi ko lang. Your commitment mo ay kinakailangan dito para magtagumpay ka. Gusto mo umakyat, gusto mo umabante, gusto mong mag-level up, you need to stay committed and focused dyan sa bagong blessing na darating. Okay? Balance spirituality and practicality. Yes, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung nahanali ka kay God, nagdarasal ka na parang, God, please ibigay mo sa akin. Kapag binigay, maglaan ka naman ng effort para manatili siya sa buhay mo. Especially here, with the 9 of Pentacles in your divine messages. Sabi dito, kapag may dumarating sa buhay mo, ay matutunan mo siyang alagaan, payamanin, payabungin sa buhay mo. Learn to stand up for yourself. Panahon na para buuin mo yung empire mo, buuin mo yung ipon mo, financial independence, financial freedom, and enjoy what you've been working hard for. No, hindi ka pwedeng trabaho lang ang trabaho, kita lang ng kita, pero wala kang binibili for yourself. Ramdam ko dito, Cancer, na sometimes you also need to reward yourself. Halimbawa, ngayong buwan na to, sumweldo ka, kahit 100 pesos lang bumili ka ng gusto mo. Ang lumpia o kaya ice cream o kaya spaghetti. Kung ano man ang gusto mo, kahit maliit lang na halaga, kung talagang malaki ang pinag-alaanan ng pera mo, bigyan mo yung sarili mo. Para maramdaman mo na lahat ng pinaghihirapan mo ay may pinapatunguhan, may napupundar ka, at na-enjoy mo siya. Okay? Good for yung advice para sa'yo.
Nine of Pentacles, i-clarify natin. Nine of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Yes, Page of Wands, sabi dito, maging adventurous ka naman, magsaya ka naman, i-enjoy mo yung buhay mo. Kitang-kita ko yung kayod mo kasi. Kayod ka ng kayod para bigyan ng magandang tadhana ang buhay mo at pamilya mo. Pero in the process, nag-enjoy ka ba o parang robot ka na lang dyan every single day na trabaho ng trabaho ng trabaho at nawawala na yung passion mo. So, bring back the passion in your life. Enjoy what you're doing. Maging excited ka ulit. Treat yourself, ha. Ibigay mo sa sarili mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng sigla. Bawa, makeup, sapatos, bag, no? Just to make you feel good. Hindi naman masama yan eh. Pinagtrabahuhan mo naman yan eh. So, ngayon, be excited for what's coming up for you. Karapatan mo magsaya, maging maligaya. At bigyan ng luho ang sarili mo. Kahit mura lang, no? Ibigay mo sa sarili mo yan. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Dolphin, financial gain. Usually coming from something you did in the past. Yes, talaga namang meron daw perang darating, especially sa mga tinrabaho mo nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, kung nakabinbin man yung perang yan, darating daw this time. So congrats po. Now, the message of dagger, fear, worries, and tense situation. Yes, marami ka mga alalahanin. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, kalma lang, relax ka lang, everything will be fine. Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, sabi ko nga sa inyo, yung passion mo, yung pagmamahal mo sa isang bagay, paalabin mo yan para maitulay mo. At makapamili ka na, mawala na yung confusion sa isip mo. Now, the message, casket, someone going out of your life or at the end of a situation. Yes, with the death card here, talaga namang merong bagay na matatapos na. Whether yung hirap mo, yung kayod mo, o yung confusion talaga, meron ka nang bibitawan, ushering in new beginning sa buhay mo. So, congrats po. At ang outcome mo, Cancer, for October 20 to 26, you have wow, Ace of Cups, talagang may papasok na bagong bagay sa buhay mo, whether a new job, a new opportunity, or a new love life, especially here with the Lover's card. Pwede ring bagong sideline or bagong pagkakataon sa buhay mo na babalik yung energy mo na parang yes, may dumating. Yes, andito na yung new blessing. So, magiging busy ka this week with this new blessing. At talagang kayo po ay tinatawag ng spirit guides mo na, kalma, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Basta magkaroon ka lang ng malinaw na isip at tapang, kayang-kaya mong alagaan tong bagong blessing na yan. Tumalon, Judgment card. Wow. Judgment card, new life, no? Bagong bihis ng buhay mo. Gising na gising ka na parang, kaya pala dinala ko ni God dito because ito pala yung gusto niya ibigay sa akin. So parang you are so enlightened with the right path para sa'yo. Gising na yung diwa mo sa kung ano yung importante, ano yung dapat yakapin, ano yung dapat habulin, at ano yung magiging bagong saysay ng buhay mo moving forward. Kitang-kita ko yung kalinawan ng isip mo from confusion to getting that clarity and embracing itong cup na to. Nakapamili ka na sa 7 cups na yan, meron ka na yayakapin na bago na magbibigay sa iyo ng saysay at bagong simula moving forward. Wow! So, Cancer, yan po ang inyong October 20 to 26. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Cancer. I love you. This has been James of James Saro PH. God bless everybody.